Basta pag-over ng mga ulan, ay kailangan. May mga joke, ha? Okay, that talk is about time rates problem. Okay? Pag sinabing time rates problem, it is one, derivative of a certain quantity with respect to time. Derivative with respect to time. You know, time rates problem, solving time rates problem is also the same as one, solving maximum and minimum problem. Ano ang ginagawa natin sa maximum and minimum? Di ba una, kinuha natin ang quantity maximize and minimize, dito walang gano'n. Pero dito may quantity. Di ba sa maximum and minimum tayo nag-differentiate? Pero bago tayo mag-differentiate, nagpo-formulate. Tama? Kung kailangan ng figure, go to figure. Tama? Dito gano'n din. Nag-differentiate kung kailangan ng figure kasi usually yung figure kailangan mo para mag-formulate. And then after formulating, sa maximum minimum, di ba, may single variable yung ating quantity. Dito, hindi mo na kailangan. Ang titiin mo lang dito, kung ano yung quantity, constant. Kasi nga, mag-differentiate tayo. Di ba sa ating maximum minimum problem, mag-differentiate tayo with respect to x or with respect to y. Samantalang dito, ayan na. Same, almost same. Kaya lang ang pagkakaiba, lagi siya with respect to time. Okay, now, so paano ba nag-differentiate ng isang quantity with respect to time? Let's say y equals 4x cubed. Kapag dinifferentiate ito with respect to time, ano ang dt ng y? Siyempre, dy dt. Ano ang derivative na rin? X squared. Since array ddt, lalagyan mo siya ng dx dt. O, anong nagkakaunawaan, ha? Bawa, a in terms of x and y or xy. O, ano ang dt? Product formula. Okay, we have x dy dt plus y dx dt. O halimbawa, nakita kayo ng v equals x squared y. By what? What is dv dt? UV. Basta parang University of Batangas, ha? Tandaan yun, ha? O, ano ang gagawin? Kahit pa yung una. Okay, plus. P yung padalwa, differentiate yung una. Ano yun? 2x lang? dx dt. Isa pa, bonus. Nasira sign theta. What is the or dt? Anong derivative ng sign? Cosine theta times d. Alam niyo na. Alam? Ngiti naman kayo, mga sama, ha? Now, let us solve topic number 11. Anong basa? Upon moves on a curve y is equals to x so that its abscissa increases with the rate of upward mean per second. At what rate is the ordinate changing when x is equals to 3 feet? Okay, y equals what? X. Naniniwala ko ba kung madali ito solve? Kaya natin ang dt. Sabay sa buhay. Yung dy dt, yan yung rate of ordinate. Di ba y is ordinate ng 4? Ano?
While DSDT is 1, rate of change ng abscissa. O, anong ating given dito? Ano daw yung X? 3. Ano yung DSDT? Rate ng abscissa. Ayun, isasampak mo lang sir yan. 2 times 3 times 4. Magkano yan? 24. Anong unit pa kulagay dyan? Wala. Wala. There are units. Ano unit na rin? Ha? 50%. O, hindi fit. Kaya naman. Fit for second. Okay na ha? Hindi ako nagagay. Nakakiti naman ako, di ba? Pero nagsisilita ang aking fit. Kailangan ko na kape. Naka-record lang pala, no? Okay lang. Okay, what is the word for it? Okay, naka-record. Tapos papasa ko sa inyo mamaya. Sige, basa ulit. Ganda niyo yung basa para magandang dating. Naka-record siya na. If the radius of the circle is changing at the rate of 2 centimeters per second, find the rate of change of its circumference at the rate of r is equals to 4 centimeters. Yun, circle ang pinag-uusapan. Kung may circle tayo nakikita kayo, di ba? Okay, may radius. Let's say R ang kanyang radius. Ang sinabi dito, lumalaki. Nagbabago yung radius, di ba? At what rate? 2 centimeters per second. Di ba? So, paano yung represent yung rate na yun? Hindi D, R, dt. Kasi ang R natin na radius. Magkano nga? 4, 2. Ano ba niya mo? Okay. Lumalaki yung radius, ano mangyayari sa area? Ano mangyayari sa conference? Yun. Ayos. Ayos ka. Okay, area muna tayo. Anong ating formula for area of circle? In terms of radius. Pi, R squared. And then get ddt. dA, sabi equals Nako. Given ang R. Tama ka ako. Anong R? 4 cm, right? Yun. Salpak nyo na, mga zamas. 2 pi times 4 times 2. Magkano yan? 16 pi. Anong unit? For area, square centimeter. With respect to time, yun, huli. Naintindihan? Now, how about yung ating circumference? 2 pi 2 pi r. And then get dc dt. Kayo nga. 2 pi we have 2 pi times magkano? Ano unit? Tapos na ang boxing. Ang maganda naka-record, di ba? Okay. Yung pausa na po. Number. 13. If the rate of change of surface area of sphere is changing at the rate of 4 centimeters squared per second, how fast is its volume when d is equals to 20 seconds? Matagal na tayo muna. Feel na feel ko na gusto nyo matuto. You know why? Sa pagbasa ba nyo may taklit? Oh, wala na kayo ulo, ha? Especially kung wala na kayo, alam mo dalawa inyong ulo. Okay, ispira pinag-uusapan dito. Radius ay R. Okay? Ano pang given? Anong given dito? Rate of change ng ano?
Surface ng area. Surface area. Ano ba surface area representation? Diba S? Diba? So, given dito ang ds dt. Magkano? 4 square centimeters per second. Ano pa? The time. The time is? 20 seconds. Ano hinahanap? Ano the rate of change ng volume with this time? Using this time. Tama? Maliwanag? Okay. So, ano ba yung volume ng spirit times of radius R? Sabay-sabay. Or? Ayos na? Ayos? Okay. Now, kailangan natin ng dV/dt. Pakita ko nga ang dV/dt. Yung 3, nawala na. Bakit nawala? 12/0, cancelin mo na lang. Tama nga. So, 4 dr. Given ba dr dt? Given ba yung r? Hindi. Kailangan natin siya. Okay. Tell you what ano yung ating surface area formula for spirit? 4 pi r square. Anong basa din eh? Okay, kumain natin ng ds dt. Kano? 8 dr dt. Let us know this equation 1. And this one is equation 2. If we're going to divide equation 1 by wala mo pipindutin mo kasama equation 2. Walang bubulan pa rin ha. O, divide natin ha. dV dt record. Hindi ko mapigil. Pinakaano mo muna. Sino kasi pupulot agad? Okay. dV dt onward. Okay. Ay equal saan? 4 times over 8 ayun. Ano nangyari kay dr dt? Ayos. Ano pang makansel? Ano matitira? Ay, cancel yan. Yung mo dyan, ha? R over 2 na lang? Grabe naman ang nangyari, no? So, kailangan din ang radius. Paano mo ang radius? Eh, di ba alam natin, given yung time, naman yun, kapag itong dalawang ito ay i-multiply natin, ano mo ako natin? Di ba S? S is ds dt times ano? Time. Tama? What is ds dt? 4. Ano ating time? 20. Ano ngayon ang ating S? 80. Ano? 80. Yan is square centimeters. But what is S? Uy, katabi. Ano yan? 4 pi r square equals 80. And pag here, mukha mo yung R. Okay? Pag nakuha mo yung R, store mo siya sa A.
And then, gamitin mo din eh. Store A over 2. Magkano yan? 1.26. Ah, 1.26. sigurado ha, square root ito ha. 80 over 4 pi square root. Tama yun eh? 1.26. Ano unit? Ha? Cubic centimeter per second. Kasi, hoy, hindi pa yan. Yan ang dBdt over dSdt. Tama? Maliwanag ka? O, multiply natin saan yan. From here, naman, buti nakita ko na, dBdt equals what? Store A over 2 times dSdt. Ano yan? dSdt is magkano? Okay, 4. 5 point something yun. 5.05. Ayun, hindi ako nagtaka. Asa? Ayos? Okay. Next problem. At a certain instant, the dimensions of a rectangle are 8 centimeters and 12 centimeters, and they are increasing at the rates of 3 centimeters per second and 2 centimeters per second, respectively. How fast is the area changing? Okay. Dito ang pinag-uusapan ay rectangle. Tama? Di ba may given yung ano, left at saka B? Tama? Huwag mo siyang ilalagay. Bakit? Ano ba given dyan? 8 centimeters. 8 at saka ano? 12. Okay, 8 at 12. Di ba halimbawa, ang ginawa mo ilagay mo? Di ba? Tapos ginawa area pinag-uusapan, di ba? Ano? Anong area nito? 8 times 12. Pag diniprecate mo, ano mayroon? 0 yun. Kaya mo yung ilalagay mo. Maliwanag ka? Ano ilalagay mo, sir? For the meantime, you let X be the length and Y be the width of this rectangle. Okay na? Okay, anong ating area in terms of X and Y? XY. And then get dA dt. Ano yan? Kaya nga? X dy dt y dx over d. Okay? Ano ang length? Nag-given? Yung haba? 12. Ano yung kapartner na 12? Hindi, yung kapartner na rate. Sige, tingin nyo ha, yun yung partner niya, respective of the word, respectively. Ano ba unang sinabi? Ha? 3. Hindi, ano unang sinabi niyo sa 1? Sa 8. Hindi ang partner ng 8, 3. Maliwanag ha? So, y siya, array 3. Anong kapartner na rin? 8 pala rin, di ba? Tama? Kasi kita-kita mas mahaba rin kay sarili. Kita sa base of the figure. Kaya yun ako siya. Anong kapartner na 12? So, dx dt siya. At ang kapartner ng 8, sabi nga nyo ha, sinabi nyo yan. Pakabasa ka ulit, ako tugay. At a certain instant, the dimensions of a rectangle are 8 centimeters and 12 centimeters, and they are increasing at the rates of 3 centimeters per second and 2 centimeters per second, respectively. Okay, so tama. Yan, sasapak nyo na mga zama. We have here 12 times 3 plus 8 times 2. Magkano yan? 52. Ano unit? Nakano ba siya? Centimeters? So, square centimeters per second. Ayos ka?
Ayos? Gusto dagdagan ko yung problem? Dagdagan na record, gusto nyo? Ha? Ano pa kaya yung nagbabago dyan? Habang nagbabago yung size ng ating perimeter. Okay. How fast? Ano pa sa ibang dad? Yes, very good. This is perimeter and diagonal. Nababago ba siya? Yes. Oh, anong perimeter nito mga kasama? Perimeter P is 2x plus 2y. oh, pakidifferentiate nga. Is 2 is dt ano ating dxdt? dy dt? Paano yan? 10 unit. Okay, dito naman tayo sa diagonal. Di ba ito yan? Dito lang, gawin natin siyang S. Pwede? Okay? So, anong ating S? Square. X squared plus okay, pwede ko ano square na both sides. Pero ang amin wag na. Kasi mahirap mag-differentiate na may radical sign. Nagets? So, anong gagawin mo sir? Ito ang differentiate mo with respect to time. Ano yan? 2s ds dt. Sabay-sabay. 2x ds over dt. Okay, matik-matik mo yan. dy dt. Ang gagawin? Cancel, pwede? So, ds dt equals what? X sabay-sabay. Over S. But what is S in terms of X and Y? Square. Di ba square root na? Di na dali. As ka na? Oo, isa na sa sir, diba? Okay lang. Okay, ano yung ating X? 12. DSDT? 2. Di ka niya mga kasama. Plus 8. All over. Plus 8 squared. Pito. Ano na yun? 33. 33? 3 point? Unit. Basta. Binabagalang ang turo para maintindihan nyo lahat. O sa inyo ha? Okay, number? 50. 50? Basta. A polygon 8 meters across the top and 12 meters deep. If the water is poured in the tap at the rate of 15 meters cubed per second, how fast is the surface rising when the water is 8 meters deep? Ito yung ating conical tap. Ano kanyang diameter? 8 meters. Diba? Approximately at 8 meters ako sa automatic diameter yan. Diyan marami nagkama. Nag-aalala radius. So, radius, kung 8 meters ang diameter, anong radius? 4 na nalagin natin. Meters yan, diba?
Ano kanyang height? 12. Okay? Kapag ganyan pa yung bata, malalagay ng certain instant na kung saan ganyan na situation. May pumapasok na na tubig. Tama, tubig ba? What rate? 15 cubic meters. Okay, anong tawag dito? Sa 15 cubic meter per second. This is what we call volume flow rate. Volume per unit time. Ano ang kanya? Ano nag-represent sa kanya? E di G, V, pag area, DADT. Pag volume, DVDT. Okay? Tandaan niyo yun. Now, habang may pumapasok na tubig dyan sa ating tanke, ano ang babago dito? Yung height ng ano? No? Ang tawag dito sa part na ito. Sinabi sa part na ito. Ano yan? That is what we call surface ng water. Di ba surface ng water? Pagka yung takatindig, lagay nyo agad yung wall. Okay. Eh, how about yung radius ng surface? Nagbabago ba? Yes or no? Yes. Yes. So, pag nagbabago, again, use second variable. Usually, seconds. Nagkakaintindihan. Now, anong gagawin sunod? Ano sunod gagawin? Kukunin mo yung volume ng liquid o ng water at this instant. O, anong volume? Pi over 3. Kasi X, ano ba? Ano R? Di ba? Di ba? As na? Okay. Ang unang hinahanap, ganun daw kabilis ang pagtaas ng surface. So, ano yun? dxdt, dydt. dydt ang hinahanap. Maliwanag yan? Maliwanag? Okay. Yan yun. Paano mo buha? Anong given dito? dvdt, right? So, ang gagawin yung mata, basta kanya situation, ganyan siyang D in terms of singular, D in terms of Y. Okay, paano? Apply ratio and proportion. Di ba? So, based on the figure, you can say that X is to Y equals what? 4 is to 12. 4 is to 12. What is X? 4 y. 1/3 Y. Mali na naman. 4y over 12 is 1/3 y. Okay na? O, salpak natin din eh. This is 2. Pangalawa ng equation 1. Equation 1. Magkalapit ang equation 1. We have pi over 3 times 1/3 y raised to 2y. Okay nga. V is what? Pi over 27 by Q. And then, what is dvdt? Ay nga, pi over 9. Then, dy dt. Eh, given nga itong dvdt, di ba? Anong dvdt? 15 equals pi. Given ba ang y? Yes. Anong given y? 8 meters. 8. So, 8. Ano ang dy dt? 0.67. Ano unit? Meter per second. Okay, if you want to get the rate of change of our radius here, anong gagawin nyo? Rate of change ng radius. E di kuhanin mo ng derivative with respect to time. Kuhanin natin ha? Ano ba? Hinahanap. E di 1/3 dy dt. 1/3 times
0.67 is what? 0. Unit. Same. Meter. Meter pala, di ba? Meter. Okay na. Ha? Okay. Number? 16. What is number 16? Find the equation of curvature of the curves. Yan. Itong curvature na ito, alam kong namit yun na before. Tama? Anong subject yung namit itong word na curvature? Sa surveying. Di ba surveying? Kwento muna ako. Okay. As shown is a curve. This equation this curve is y equals f of x. Yung x-axis, ito yung ating y-axis. You know what? This curve consists of what? Tiny arc of circle. Tiny. Kasi tiny ano yun? Tiny arc. Yung may malaki maliit. Sobrang liit. Actually, tuldok lang yan. Tuldok. Nagtataglay siya ng maraming tuldok. Tiny arc nga siya. Sige, nagsama-sama hanggang makaform ng curve nito. Maliwanag ka? Ha? O. Nakanyo? So, ibig sabihin mga bata, at any point on this curve, may kanya-kanya tinatawag na radius of curvature. Halimbawa, kuhanin ko rin pointer eh. Nakanyo sabi ko? Dine, naglayaw dito ng point. Okay? Nasa kaya yung center of curvature? Siyempre, nasa bandang na rin. Coordinates are, let's say, H and K. O, anong tawag din eh? Ito yung kanyang radius of curvature. Eh kung halimbawa, narito yung aking point. Another point. Nasa na aking center of curvature? Nasa baba ng taas. O yun, very good. So, naiintindihan yun sinasabi ko. Tama ka ako? May another radius of curvature. Paliwanag. And given y as a function of x, equation ng ating curve, ang sama, necessary point P, P1, x1, y1 ang kanyang coordinates. You know, at point P1, anong R? Ang sama. Alam niyo hindi? Nakalimutan niyo yung formula? Alam niyo hindi? Nakalimutan. 1 plus y times 4 raised to 3 over 2. Nakasalubong yan? Hindi. Okay lang naman. Kaya pala. Okay. Okay lang nga. Inuruan ko sa iyo. Hindi nakapagdadab na. Now, we can find the value of h and k. At p1 tayo dito ha. H. Ako. Okay, ano yung ating h? This is x sub 1 minus y prime times 1 plus y prime is 4 all over. Ito may absolute value. Simple na. Itong isang ito wala. While k equals 1. y1 plus 1 plus y prime is 4 all over y double prime. And then, ang tawag dyan, that these two are what we call coordinates of center of curvature. Now, paano matukuhanin yung curvature? Na anong simbolo ng ating curvature? Di ba K? K is simply equal to what? 1 over R. Or, hindi natin ating reciprocal ng radius of curvature. Itong K na ito is different from this K.
Ano pagkakayo pa? Siya ay capital letter. Baka kasi isipin niya magkatulad yan. Now, itong arc na ito, di ba arc siya na circle? Uy, mga sama. May equation. Ano equation? We have x minus h plus y minus k is called equals. Ayos. Now, doon sa copy number 16, mga kasama, o nabasa niyo na, di ba? Anong given dito? Letter A. Y is equals to x squared at x is equals to 2. At x equals 2. Ang kailangan natin ay equation of curvature. Ano ating gagamitin formula? Equation. Di ba ito? Ano kailangan natin? Kailangan natin si R, si H, saka si K. Kaya natin si R. Ano nga yung formula to get R? Sabi nga sa akin, kung nasa ulo nyo na. 1 times y times 4 raised to 3 halves or 1.5 pwede. Okay. We know that y equals, this is called, we need y prime. Anong y prime? We need also y double prime. When x is equal to, ano yun? 2, di ba 2? Tama? Anong y? 2 is called, anong ginawa mo? Nag-substitute lang ako, di ba? And then y prime is 2 times 2 is 4. And y double prime, same lang. Okay? Okay ba? Gamitin natin yung ating formula. R is 1 plus y prime raised to 3 halves all over y double prime is 2, and then ang gawin nyo store A. Okay na? Okay na? Okay. Ano nga yung formula to get H? Sabay-sabay. X1. Tingnan nyo na. Okay, huwag yung masahin. Tingnan nyo, saluhin nyo na. Meron ba tayong X1? Meron. Ito yan. Meron ba tayong Y1? Ito yan. Ayos na. Sasalpak mo lang, di ba makasama? Ano natin, X1? 2 minus Y prime 4 times 1 plus 4 squared all over Y double prime 2. Ano ito? Negative 32. Tama ka? Tama po ba? Mga kasama? Ano K? K is Y1. Ano ating Y1? 4. 4 plus. Okay naman. Sabi sa ulo niyo 1 plus 4 squared is 17 over 2. 2 times 4 is 8 plus 17, 35. Tama ka? 35. 2 times 4, 25 pala, ang kasama. Ano naman sa regawa? 25 over 2. Okay na? So, x plus 32 is squared plus y minus 25 store A. Paki-square na itong store A nito. In fraction na. 4913. 4913. Yeah, tapos na ang boxing. If you want, pwede yung expand. Kaya na lang yun. Di ba? Equation sa circuit, di ba? Ayos. Naintindihan? O, letter T.
X is equals to PQ plus T squared and Y is equals to 3T squared at T is equals to 1. TQ plus T squared. Tama? Tapos ang Y daw ay 3T squared. at T equals T 1. equals 1. Ayos na. Kailangan natin ng dx/dt. Anong dx/dt? 3t squared plus 2t. Kailangan natin ng dy/dt. Diba 60? Bakit kailangan natin siya? Eh di ba alam natin, kailangan din natin ng y prime. Ano ba ang y prime? dy/dt over nakanya? Okay. We have y prime. Ano ang dy/dt? 60 over 3T squared plus 2T. plus 2t. Pwede bang masimplify yan? Pwede? Mawawala yung isang t. Ano mangyayari sa y prime? 6 over 3t plus 2. Kailangan natin ng y double prime. Paano mo ang y double prime? I-differentiate mo yan with respect to t. With respect to x, not with respect to t. Ano kaya din eh? Y double prime. Okay, ang gawin nyo dito para madaling i-differentiate, ayan o. Itaas mo na lang. Ano yan? 6 times 3t plus 2 raised to. Okay, pag dinifferentiate mangyari, negative 6 times 3t plus 2, negative 1 minus 1, negative 3, negative 2, diba? Times derivative ng loob, ano yun? Tapos na ba yan? May dadagdag pa ba mo? Dine? May dadagdag pa? Mayroon pa, sir. Times. Bakit? Kasi may ddx siya. Maliwanag ng mga zaman. Okay. Saan mga gano'n ang ddx? Di ba from here, ddx equals 1. 1 over 3t squared plus 2t. Okay. Mag-substitute na tayo para madali ang kwento. When t is equal to 1, unahin natin na rin since narito na siya. When t is 1, ano ang dt dx? 1 over 5. Okay, pindutin pa. 3 plus 2, 5. Okay. Okay ba mga sama? Okay ba? Okay, ano kailangan? Kailangan natin ng x1, di ba? Okay, saltak mo dito. Yung 1. 2. Anong y1? Di ba yun ang kailangan natin? Okay, ano ang ating y prime? Yan, 6 over 5. Ito, ang y double prime. Medyo mabigat yan. I-calculator nyo na lang. When t is 1, ito ay magkano? 1 over 5. Anong y double prime? Yan ay negative. Negative 80 over 100. Pwede bang i-store nyo na lang? Kompleto tayo, di ba? Okay, bahay natin ang R. R equals 1 plus y double prime squared. Ano ang ating y double prime? 6 over 5 pag square pa yan, ano nangyari? 36 over 25 raised to 3 halves all over store A. Ano natin? Store B. Okay na? Naka-stop na yun, naka-stop na kayo. Ano ko kayo yung R? Sabay-sabay. 26.47. Naka-stop.
Walang tapon yan, walang tapon. Okay. Now, kuhain natin ang h. x1. Anong ating x1? 2. O wala yung kasama. Minus y5. 6 over 5. 1 plus 36. In-square ko na siya, di ba? Over 25. Tama ka? Uy, sama dito mo kayo. All over what? Y over 5. So natin what is to A. O ano ang ating H? Fraction. Hindi. 67 over 3. Ha? 67 over 3. K. How about yung K? Kaya masuk K. Y1 is 3 plus 1 plus 36 over 25 over store A. Ano ang K? Ayaw mo lang. Negative 251 over 80. 2, 51 5, 1, over 80. 1, 8. Ayun, shoot na, mga bata. We have x minus plus. Okay na kaya masama? Ito dapat hindi positive, ha? Ito ang ating R, positive yan. 251 over 18. Bakit na rin nag-negative? Bakit ang negative? Ano ba ang inyong way double 5? Positive, negative? Negative. Kaya naging negative yan. Kaya wagkat pa kayo. Pero siya dito ay may positive, di ba? Kasi i-absorb ko yan, mga zaman. O, paki-square naman ang S to B para sa lakad. Nagawa naman yung fraction, hindi. 700.56. Hindi kaya yung fraction? Hindi kaya. Hindi, 700 point. May fraction yun. Okay na. Basta kaya yan, okay? Okay na, kasama, ha? Ayun, ayos. Okay, number? 17. What is Papi number 17? Limit na po. Okay. Hindi pa pag sinabing limit of a function ng sama. But, ano ang definition ng ating derivative ng y with respect to x? Limit of delta y over delta x as delta x approaches 0, di ba? Okay. So you want to get what? Limit of 4x cubed minus 2x plus 1 as x approaches 1. Anong ginagawa dito? Para may evaluate mo limit na ito. Diyan, di ba? We just replace this kung ano man ito. What is 4 minus 2 plus 1? It are 3. Now, if you're going to get the limit of this function, let's say x squared minus 4 over sama. Okay na kayo? X minus 2 as x approaches 2. What will happen? Ano ngayon sa inyo marito? Denominator? 0. 0 over 0 is 1. Okay, that is one of the forms of 7 forms of indeterminate. One of the 7 forms of indeterminate. Okay, ito na yung ating pag-uusapan. Indeterminate forms. Ito, masama. Unang-unang, ano yung unang-unang sinabi ko? Padalawa, patatlo, alam niyo yan? Hindi pa. Ilan na yan? 4.
5. Ilan na? Ito na siya. Lahat yan tawag din intermittent form. Okay? Okay. Para ma-evaluate mo, mga kasama, itong function na ito as x approaches 2, pwede ba natin mo ng ano? Kapag kaganyan na yun, speaking of this, pwede ba natin mo siya ng hospital school? Basta mag-form ng 0 over 0 or infinity or over infinity para ma-evaluate yung limit ng function na kung saan functional inform, di ba? Gagamitin natin ng L'Hopital's. Okay, ano ang sinasabi dito? Ang sinasabi dito mga bata, gamitin ko na siya. Ang sinasabi sa rule, differentiate both numerator and denominator. Usapan natin na dapat mag-common ng ito o ay ganito. Okay? So, i-differentiate nga yung ating numerator. 2x. How about denominator? Ano sagot? 4. Ayos na. Mabuto-buto. Other solution. We have limit of biglang fractional inform yan. Kung pwedeng i-simplify yan, i-simplify nyo. Pwede bang i-simplify? Itong ating fraction ito. Diba yes? X plus 2 times all over what? As x approaches 2. Tama? Cancel. Ano yan? 2 plus 2. At meron pang isa. Gusto niyo? At sigurado ito yung magugustuhan nyo. Yung ating ayan. Tutulong ko sa inyo. Okay, sino na gagawin? Siyempre, gagamitin yung calculator. Ano? Limit ng x squared minus 4 over as x approaches to i-calc mo siya when x is 2. Sagot. Error, diba? Huwag nyo gagawin yun. Didikit ka na. 2.001. Pwede 1.9999. Ano gagawa ba? Hindi ba na kayo sumaya? Grabe naman, no? Uy, okay ka kayo. Huwag naman, hindi mo lang magtitiya. Tara, kuhan. Ano madali sa tatlo? May ato yung pinamadali yung una matutusin. Hindi mga pagkakataong mahirap i-differentiate yung numerator as well as the denominator. Huli mo siya. O, next, letter D. Letter E ba ito? Hindi pa. O, anong letter E dyan? X squared minus 9 over x minus 3. X approaches 3. Calc mo siya ng ano? Pwedeng 2.99999 or 3.001. Ano yan? 6? 6 ba? Okay. Ano mo kayo malungkot? Yung letter B. X raised to x. Limit of x raised to x as x Approaches 0. approaches 0. Yeah, katulad yan, hindi pwede gamitan ng L'Hopital's kasi hindi pa siya fractional form, so mamamanipulate ka pa. Saka mo gamitin, pagkagin mo mamaya, hindi mo magtatagal. Pag mamanipulate pa, nagkamali pa. Yan. Samantala, kung gagamitin mo ng calculator, ay 0 siya, ay di rin 0.000. Pag namin ang 0 pag accurate, minsan nga nalagay error, hindi ba ako 0? Sagot. What? Tapos na. Di ba mga sama? Next. Limit Limit of x raised to 1 over x approaches 3.
Infinity yan. Infinity, malaki yan. 9. Kung ilang line gusto nyo. Pag nag-error sa 3, bawas isa. Mas maganda kung 4. Ang sagot? Asker. O letter T. Limit of Sin sin. x over x as x approaches 0. Yan. Mode. Richard. Tatay yun. I-calculus siya when x is 1.0001 and the answer is 1. Asa? Asa masama? Wala sa topic nito tayo kung masama. Ano? Basa. Find the total differential of f of x, y, and z equals 3x squared y is to 4, z is to 5 plus x squared minus y squared plus z squared at 1. Theoretical partial differentiation. Okay? Given function x, y, z. If we get the partial derivative of f with respect to x, ito yung kanyang notation. Anong basa din eh? Partial derivative of f with respect to x. Anong basa din eh? Partial. Ano? Partial derivative of f. With respect to x. Other notation is one, f sub x. At pag kinuha mo yung partial derivative with respect to x, itatrato mo constant yung y at saka z. Ano ang derivative ng constant? 0. Okay. Pag nakita ng ganyan, ano basa dyan? Bawit. Partial derivative of f with respect to y. Simply. O ito isang ito. Partial derivative of f with respect to z. Or, okay na. Anong tawag dito? Hindi. Ang tawag din eh. Din. Din eh. Ito. Hindi na may style. Di ba gumanon siya? Totoo yun, ang hinanap ko kanya yun. Kasi gano'n, ano ba tawag din eh? Ang hinanap ko yun, style na style. Ayun. Okay na. Now, we have what we call total. Pag nakita ko ng muna total, sino naiisip nyo? Meron wala? Dapat meron. Total. Total, ano yun? Sum, di ba sum? Ano pa? Gasoline na, di ba? Tawa pa. Di natawa, hindi mo yung engineer. Okay, if we're going to get the total differential of f here, ano ang ating notation? Differential of f. Okay, equal saan? Plus. Okay, okay ba? Now, anong ating given sa copy number? 18. Basa. F x, y, z equals 3x squared y raised to 4, z raised to 5 plus x squared minus y squared plus z squared. at 1. hanapin na total differential at 1. Okay? So, kailangan natin si okay, i-depends namin sa pagka partial derivative function na kung saan consisting of these variables with respect to x itatatong with the constant. Napansin nyo na ito, dalawang ito ay factor. Factor ng term na yun, di ba? Pag si factor, kopyahin mo lang. Pinagka mo na nga. Tapos na rin differentiate mo. Ano yun? 6x.
Okay. Term C yan, with respect to x, ano yan? Ito yung term. Pag term differentiate mo, constant yan, automatic 0. Term 0. Kasi with respect to x. Kaya nyo na. Nahan yan. Banatin. Depchuhan, mapili sa amin. Or constant. 0 na yun, di ba? 0. Kayo nga, saan na makuha? 3x squared y raised to 4 z raised to 4. Let's do it. Ano ibig sabihin na rin? When x is equal to 1, y is 1, z is 1. Anong f? Oh, pipindutin pa. 6 plus 2. 15 plus 2 is? Anong total nito? Total? Ha? Nakasing? 35. It's wrong. A dx. Di ba masama? 8 baboy, 10 manok, 17 kambing. Pwede ba pasama? Hindi. Tawa naman. Kaya, hindi po. Ayos na.